Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng, reaction, opinion, itong post ng Banateros, DDS. Very simple lang. Impeachment versus stage 4. Paunahan. Ano yung impeachment na sinasabi? Siguro, wala namang binanggit dyan. Opinion ko lang ito, baka si BP Sara. Kasi ni-impeach eh. Ano naman tong stage 4? Kahapon pa ito na kumakalat na mga post na St. Peter is waving na daw dahil nandyan na si stage 4. Si Atty. Guanzon, isasabi niya na nangangamoy ng stage 4, kaya minabadali ang impeachment. Sino ba? Ano ba yung stage 4 na yan? Paunahan. Tignan natin reaction. Sandali 7,400 ang nag-react, 5,400 ang tumatawa, 1,700 ang nag-like. And then ang mga comments, Daryl Dinson, paunahan, atay ako, mauna ang stage 4. Edgar Maglalang, stage 4 na para presidente na si Inday Sara. Hindi ko maintindihan bakit magpresidente. Massachusetts Musa, konting oras na lang, BP Sara will be the Philippine president. Anita Rojo Gipulya, stage 4 sure win. Juana Lito Batombakal, mauuna ang stage 4. Cristel Lejos, stage 4 mauna plus konting dasal. Yon ang nakikita ko dito. Kanya-kanyang dasal yan. At kung may nagdarasal, sinasabi nila napakalakas daw ang birthday wish ni Madam Cara David. Sikat na sikat ngayon si Madam Cara David dahil natutupad yung kanyang birthday wish. So, impeachment by estimate ko pag-open ng session ng Congress sa June I think June, hindi ko alam yung exact opening, June. Baka by that time ang impeachment ni BP Sara madala na sa Kamara at makakuha sila ng 1/3. So by June ang impeachment case na isampa na sa Kongreso. Kaya pala, hindi pa nagsisimula, wala pang naisasampang impeachment case kay BP Sara. Nagsalita na si Senator Soto, sinasabi niya na, bibilisan namin ang impeachment. Pagdating sa amin, araw-araw magkakaroon ng trial, Monday to Friday, trial yan. Now it makes sense, naiintindihan ko na, tama yung sinasabi ni Atty. Guanzon na minamadali nila talaga na matanggal na nila through impeachment si BP Sara. Okay. So, kung natanggal na nila si BP Sara, convicted. Wow! Ang number 1 candidate, si Senator Soto. Kasi nasa line of succession, ang Senate President, pwedeng paakyat. Kaya lang, it's not automatic. Hindi, depende sa Pangulo. Ang Pangulo ngayon, magre-recommend either isang senador o isang congressman ang i-recommend niya na magiging vice president. Nangyari nung napatalsik si President Erap noong 2001, ang inirecommend ni Pangulong Gloria Arroyo is si Senator Chupisto Gingguna. At dapat butuhan ng majority, I think majority 1/3 ng congressman at senador, at yun. Hindi automatic na ang Senate President maging Vice President. So, ano ba? Hindi ko magets. Sino ba yung nag-i-stage 4 cancer na yan? Wala akong kilala. I don't know sa inyo kung may kilala kayo na nag-i-stage 4 ano ba yan? Ayan. Stage 4, bilisan. Malapit ng liwanag, tama ang sabi ni Martin Luther. Stage 4 for sure win.
Romy Bakiran, first come, first serve, matirang matibay, palagay ko, manunumpa na sooner. Manunumpa yung magkaganon na. Anyway, sabi nga ni BP Sara, ang gaba dili magsaba. Kung ano ang itinanim, yan ang aanihin. Yung karma na yan is hindi mo talaga maiwasan. Ang karma sa experience ko, may bad karma, may good karma. Gagawa ka ng mabuti, babalik sa iyo ang good karma. Gagawa ka ng masama, babalik sa iyo masamang karma. So, lesson in life. While we are still okay, malusog, pagkakataon pa, gumawa tayo ng mabuti. Dahil pagdating ng panahon, aalis tayo sa mundong ito. Anong legacy na maiwanan natin dito? You want you to be remembered for good legacy or bad legacy? Ang administrasyong ito, sabi ng Pangulong Marcos, na worried ako. Baka mamaya, pag may bagong presidente na, yung aking legacy hindi pagpapatuloy. Ano bang legacy niya? Kung ang legacy niya is corruption, talagang hindi itutuloy ng susunod na presidente yan.